Pero bakit inaatake? Patuloy na inaatake ang Senado. Nabanggit na po kanina, maraming natatakot. Maraming natatakot na mabunyag ang kanilang pangalan, lalong-lalo na sa Kongreso. Alam natin na meron sa majority, minority, merong mga nabanggit. Mas maigi nga para makita pagka binuksang muli ang BRC o Blue Ribbon Committee Investigation na talagang ayaw pabuksan ng mga minorya, no? Lahat yata ng oposisyon gagawin nila para lang hindi magtuloy ito. And alam nyo na kung bakit, no? Dahil nga takot sila lumabas yung mga pangalan nila. Pero pababayaan ba natin na pigilan ni Leon? Hindi! Di ba? Papayag ba kayo? Hindi! Hindi! Dahil ang gusto natin ay katotohanan. Kahit po ang ating kapulisan, alam ko ang feeling ng mga ganyan na nakakainit. Talagang bagot na yung mga yan. Dahil nagdaan ako dyan. Naging sundalo ko, dumaan ako sa training, yung nakababad ka sa ulan, sa araw. 34 years ako sa serbisyo sa military. At another 9 years sa public service. So 43 years. So itong 43 years, hindi ko pwedeng baliwala ito. Kasi nagserbisyo tayo ng maayos. At ayaw natin na pag nawala tayo sa mundong ito, yung ating mga anak, mga apo, yung ating mga susunod na henerasyon ang nagsasuffer, no? Sa mga pinaggagawa ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Mula Malacanang pababa. Ngayon, kung hindi sila nagnakaw, di humarap sila, no? Nakapagtataka lang dahil nag-file kami ng impeachment, no? Kami po yung grupo na nag-file pero hindi tinanggap. Hindi po ako kasama doon sa mga mismong nagkakit ng impeachment complaint. Pero grupo namin po yun. Ang tinanggap ng House of Representatives, yung pong unang isinagmit at yung pangalawa na puro may hina dahil takot sila doon sa aming ipinail dahil kumpleto po ng ebidensya yun. Nandoon po ang testimony ng 18 matatapang na sundalo. So, nandito tayo. Huwag natin pabayaan na atakihin, na patuloy na atakihin ang Senado. Hindi natin pinapaboran kung sino ditong mga politiko dito. Sinabi ko, ang pinapaboran natin ang taong bayan. I-represent ng ating mga senador. At sila lang ang makakapaglabas ng katotohanan. Kaya wag nating pahihintulutan na ulabugin sila. At nananawagan ako sa matatag at grade 13 na ito na ating mga senador na patuloy na maging matatag, magsama-sama. Nabalitaan namin na maraming mga pagsubok, mga panghihikayat, minuto, tinatawagan, hinaharas. Of course, ayon yan sa mga sinasabi ng mga kaibigan natin. Wala akong personal knowledge yan, kaya hindi ko pero alam naman natin na gano'n nangyayari. So nananawagan ako sa lahat ng mga patriotic na Pilipino na pumunta po dito, magsama-sama tayo regardless of political affiliation. Kay BBM ka, kay Liberal, kay Duterte, o kung kanino ka man, o wala kang hinikilingan. Ang kilingan mo ay ang taong bayan, no? So nananawagan din ako sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, retired man o active, na tingnan nyo ang ipinag-uutos sa inyo. Ito ba'y makatao? Ito ba'y legal?
o illegal sa aking mga naging kadete noon sa PMA. Ako po ay naging komandante ng PMA noong 2012 hanggang 2013. Na ngayon, yung aking mga kadete, mga major na yan, captain, yung iba, senior lieutenant. Manatili kayong mag-obserba sa mga nangyayari. Dahil ito pong nangyayari ngayon ay kalabisan na. Ninanakawan tayo ng mga nakaupo. Trilyon piso. Hindi ko po maatin yan. Ako nga, personal experience. Kasi lahat, pagka public servant ka, pagka may pondo ka at nagamit mo, i-clear mo yan. Meron lang akong 20,000 plus na hindi na-clear. Ano nangyari? Yung nagastos ko na inabono, hindi ko na nakuha. Nalugi pa ako ng 20,000. Kasi every end of the year, bago matapos ang taon, i-clear mo yan. Kung hindi, wala lahat yan. Pero sa kanila, resolution number 10 lang, certification ng Senado, ng Kongreso, walang resibo. I certify that I have expended so many millions. Bali, wala na yun sa kanila. Samantala ko personal experience, nalugi ng 20,000 plus. Sariling pera. Sila trilyon ang ninanakaw. Hindi po natin dapat pinapabayaan yan. So panawagan ko, maging accountable ang lahat. Ituloy ang investigasyon at protektahan natin ang Senado. Marami po salamat. Maraming salamat, Retired General Carlos Kita. Protektahan ang malaya at may integridad na Senado na hindi po utusan at manipulated at dinidiktahan nila Marcos. Sa gitna ng ulan, walang atrasan. Tawagin natin, kanina pa nagre-request ito, na kung pwede makapagsalita din mula sa Royal Sultanate of Paranaque ang kanilang tagapagsalita. Pwede bang lumapit na? At para habang hindi pa masyadong lumalakas ang ulan, ay makapagpahayag na ang representante mula sa Royal Sultanate of Paranaque at si Brother Omar Sharif ba? Omar Sahib. At saka si Captain Valeros mag-ready rin. At habang tayo ay nasa gitna ng ulan, hindi mapipigil ang boses ng pagpapahayag at pakikipagkaisa mula sa Royal Sultanate of Paranaque. Magandang hapon po sa lahat. Sumabay ang panahon na nalulungkot din dahil sa dinaranas natin ngayon na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng uno sa ating bansa dahil wala sa atin yung pagkakaisa at higit sa lahat ay yung respeto sa sarili nating batas. Yung mga nakaupo ngayon na panay sinisiraan ng kapwa nila, sila po yung mga taong nabulag na po ng katotohanan, pinili nila ang sarili nilang kapakanan kaysa pambansang karapatan. So sana po mapansin nyo yun. Itigil nyo na. Tama na, maawa na kayo sa bansa natin. Lahat po tayo ngayon nakaranas ng paghihirap. Tulad ng mga nandito, isa na po kami doon, hindi kami nandito dahil may bayad. O kaya para sa mga kandidato. Dahil nandito kami para sa bayan. Kawawa naman kasi yung mga kabataan na susunod sa atin kung hanggang sa panahon nila, ganito pa rin ang mararanasan nilang batas ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa ating tagapagpahayag mula sa Royal Sultanate of Paranaque. Thank you for your solidarity. Si Captain Ray Valeros ang susunod. Pero may request, isa munang you can go here now. Please, Captain Ray Valeros from UPI. Pakinggan muna natin si Brother Omar Wahid Sahib. Okay, ito po ay galing sa ordinaryong mamamayan
At sabi niya ka Eric, kahit 3 minuto lang, makapagpahayag lang kami ng aming saloobin sa importanteng pagtitipon na ito. Brother Umar, go ahead. Magandang hapon po sa lahat. Una-una, alam natin yung kalagayan natin ngayon, napakahirap, napakatindi na yung ating sitwasyon ngayon. Una-una dito, tanungin ko ang ating sarili. Ano yung tinatawag na isang leader, isang pangulo? What is leader? Ang tinatawag na pangulo, una-una, magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang leader siya. Hindi niya pababayaan yung kanyang mga yung kanyang bansa o isang lugar o isang community. Yun ang tinatawag na isang leader. Ito, mawalang galang, Mr. President, ako ay nanawagan sa iyo. Itong kaguluhan ngayon na walang ibang solusyon, ikaw lang ang makasolusyon dito sa isang kaguluhan na ito. Una-una, ang masakit sa amin dito, bakit natin pagdiinan? Si BP Sara lang ang lahat na nakatutok mula sa Kongreso hanggang Senate. Bakit si BP Sara lang nakatutok sa ating mga palaisipan? Na mas mayroon pang pinaka-importante doon o pinakamahalaga na dapat natin tutukan. Una-una, ang tutukan natin, bakit nagkakaroon ng flood control? Kumbaga, bakit nagkakaroon ng ghost flood control pala? Bakit yun? Dahil sa kakulangan ng siyasat ng isang namumuno. Yun lang, Mr. President, ang masasabi ko na dapat natin tutukan, mas meron pang higit doon. Hindi na lang, mga Duterte na lang ang lagi nating tutukan. Kaya nakakasama ng loob. Ang dating Pangulo, marami siyang nagawa dito sa bansa natin. Bakit mayroong nagsasabi? Ikaw, mawalang galang, Ma'am Claire, bakit sinasabi mo na walang nagawa ang mga Duterte dito sa Pilipinas? Hindi mo ba alam na wala unti-unti yung mga droga, kriminal, at mga taong tiwali sa loob ng gobyerno nang dahil doon sa dating Pangulo? Dahil ito talaga yung tinututukan niya para magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng katahimikan at magkakaroon ng pagtatagumpay bawat sa ating Pilipino. Yung mga kapatid ko dito sa nakarinig ngayon. At kayo mga pulis, wala kaming sama ng loob sa inyo. Isa lang ang masasabi ko rin sa inyo, ang sama ng loob din namin. Isa lang ang sama ng loob namin dito. Bakit kayo mga pulis dapat magkakaroon kayo ng pagmamatyag, magkakaroon kayo ng talento? Bakit nagkagulo ito ngayon? Bakit nagka-watak-watak na ang bawat isa? Senate, kayong mga 13 Senate at saka yung mga minority, dapat suportahan pa natin yung mga 13 na Senate, hindi yung sisiraan pa natin. Magpakatotoo tayo dito. Kapag hindi tayo magpakatotoo, mula sa Supreme Court hanggang sa Kongreso, hanggang sa Senado, hanggang sa
Pangulo na walang galang, Mr. President, walang saysay ang itong nagaganap sa atin na rally ngayon. Dahil nakasalalay sa inyo kung ano yung totoo. Kayo na nagkakaalam sa katotohanan kung sino talaga ang tunay na lumalabag sa batas dito sa bansa natin. Yan ang tutukan natin kung sino talaga ang totoo. Dahil tapos na. Si VP Sara ay siya ay nagbibigay na ng kanyang mga ebidensya. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino ba ang hintayin ninyo para maniwala kayo? Sa Senado, yung mga kampi kay Sara ay sila ay nagsasabi lang naman ng totoo. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino ba paniwalaan ninyo? Si Kristo? Hindi ganun, mga kapatid mga kapwa ko, ha? Ito, pasensya na kayo. Dahil sinasabi ko lang totoo na Mr. President, mawalang galang, ikaw lang ang solusyon dito sa paghatid kay President Duterte, former Duterte, ikaw lang ang solusyon dito para makaibalik. At ikaw lang din ang solusyon para hindi ma-impeach si Sara. Dahil mayroong talagang pagdiinan itong mga bagay-bagay na ito. Yun na lang, magandang hapon po. Maraming salamat, Brother Omar. Ngayon naman, salamat, Brother Omar. Pakinggan natin ang isa sa tagapamuno ng United People's Initiative. Walang iba, kundi si Brother Captain Ray Valeros. Mga kababayan, may mga panawagan po at may mga advisory silang ibibigay na rin. Maraming salamat, Kuya Eric Celis. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay paulit-ulit na gumagawa ng hakbangin. Mabilis lang po ito para maintindihan at maikalat nyo. Kanina nakikipagkwentuhan tayo, nakikipag-chat tayo sa mga kaibigan natin na kapulisan. Ano yung sinasabi nila? Sir, simula nang dalahin ng gobyerno si PRRD sa dahig, nalungkot kami. Galing yan sa ating mga kapulisan. Nung araw na pinipick up siya, nandun kami. Nasa kabilang lounge kami. Nakikita namin yung mga kapatid natin pulis nalulungkot sa nangyayari. Sinabi kanina ni Colonel Metran, sinabi ni General Kita, sinabi ng mga Colonel natin, ang isa, kaya gumanda ang buhay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan ay si PRRD. Ito ay hindi usapin ng personality. Ito ay usapin ng kanyang nagawa para sa bayan. Ang sabi ng kaibigan natin pulis, Sir, pagod na rin kami. Bakit paulit-ulit kayong nagrarally? Paulit-ulit ang sinasabi nyo, hanggang kailan ba matatapos ito? Alam na namin ang problema. Alam na ng karamihan ng Pilipino ang problema. Ang kailangan, ang tahakin ninyo, paano kayo magparami at tapusin na ang problema ng bansa. Yun lang ang hinihintay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan. Pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi usap-usapin ito ng unity. Sa mga leaders na nakikinig, bakit hindi natin matapos ang laban? Dahil wala sa puso natin ang tunay na pagkakaisa. May kanya-kanyang vested interest. May kanya-kanyang sinusunong. Ayaw lumunok ng pride. Nakita niyo yung ating mga kapulisan. Kanina mainit, naka-uniforme. Umulan, nagkapote. Basaan ng pawis, nauulanan. Mas mahirap sa kanila dahil kailangan protektahan nila yung mga nagrararili rito. Pagod na rin sila. At bago ako magtapos, ito yung tanong rin natin sa ating gobyerno. Sinabi kanina ni Kuya Eric, paulit-ulit sa kanyang mga vlog, kung ating mapapakinggan at mapapanood. Bakit harapan, nandyan yung bandera ng mga komunista, alam ng gobyerno kung sino yung nagpapondo sa kanila ng mga nasa kongreso at may sa Senado rin, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Bakit harapan? Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung ng kanilang sinusupil. So yun ang talagang ating katanungan. At tayo ay hindi titigil, tayo ay nangangarap, tayo ay nagdarasal na isang araw, lahat ng nakakaunawa, lahat ng nakakaintindi sa nangyayari sa bansa, magsama-sama rito sa panawagan ni Kuya Eric, panawagan ni Jim Paras, panawagan ni Yusek Penranque, ng ating UPI, lahat ng nandito na grupo. Ngayon na magsama-sama tayo
Andito, hintayin namin kayo. Ilang gabi na tayo natutulog rito na nangangarap tayo na magparami tayo para matapos na ito. Ang huling pinoprotektahan natin dyan, hindi yung mga senador, kundi yung institusyon mismo. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yun, atin yan. Sila ay pinahiram lang natin sa kanila, yung authority, pinahiram lang natin. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, walang kaso. So ito yung time na magkaisa tayo, pumunta na kayo rito, tapusin natin ang laban. Tayo ay maghihintay sa ating mga kasamahan at kahit yung iba, nakikita niyo ba yung kaibahan ng bayaran at saka hindi bayaran? Yung nagmarcha kanina, nakikita niyo yung mga mukha kabataan, may konting matanda. Kahit hindi mo tanungin eh, sa mukha nila, hindi nila alam kung bakit nagrarally sila eh. Tama. Magaling lang yung nagchat-chat eh, kaya sila nadadala. Alam ni Kuya Eric yan, dahil dyan sila tihasa. Ganyan sila sinanay. Napapasunod nila yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung kanilang ginagawa. Sumusunod lang sila. Pero kayo na hindi bayaran, o mula tumaraw, nandito kayo nagtitiis. Tama. Kaya alam ng ating mga kapulisan yan. Ayun, alam nila tumugtog. Pag tinanong nga bakit kayo narito, piniharan kami para tumugtog eh. Kayo bakit kayo narito? Kasi alam nyo kung anong dapat na gawin sa bansa natin. Magkaisa tayo. Personal na panawagan sa lahat ng parallel group na naniniwala. Hindi lang naman ito tungkol sa mga DDS o mga Marcos. Marami na sa mga Marcos supporter, mga Dilawan na supporter, gusto nilang lumipat sa kabilang bakod. Ang problema, ang isipan nila, malagnaw rin. Dito na lang muna kami kasi ang lilipatan namin DDS eh. Naayaw rin nila. Eh pwede ka naman makipaglaban na wala ka dun sa mali eh. Pwede ka naman gumitna. Ba't hindi nila gawin? So yung nangangarap tayo na ngayong linggo may mangyari. Tapusin na natin ang laban. Sa mga leader na nakikinig, ito ang challenge namin sa inyo nila Kuya Eric. Kung talagang mahal nyo ang bansa natin, pumunta kayo rito, isama nyo yung mga members nyo, magdala tayo ng lutuan, magdala tayo ng mga lulutuin, dito na tayo magluto, kahit abutin tayo sa Kampuhan ng mamamayan. Maraming salamat, Captain Ray Valeros, United People's Initiative. Malinaw mga kababayan, ang ating panawagan. Dito tayo mananatili sa lansangan sa harap ng Senado. Hindi para sa kung ano paman, kung hindi upang irehistro ang boses ng mamamayan na tayo ay nagtatanggol sa institusyon ng Senado at sa pagiging malaya at may integridad ng ating Senado. Ready na ba pansamantala ang ating anti-crime crusade ng mga political dancers? Okay, pwede nang pamagitna at ating i-prepare ang inyong choreography para sa loyalistang banag na awitin. Ready, maestro? At ang asong trilling. Sige na, para ma-encourage, huwag lang mahiya. Sabay-sabay po tayo. Pumagitna, dali. Nasaan ang choreographer ninyo? Okay, maestro, ready para sa loyalistang banag at para sa asong trilling. Sila talaga yung nagpo-protesta. Pero ngayon, makikita ninyo, sinusuportahan nila yung mga rally nila noong September 21, yung rally nila noong November 30, sinisigaw nila yung okay lang sa accountability. Pero specific, may tinatarget sila na isang politiko. Okay lang yun sa amin, sa pananaw ko, tama lang. Dahil lahat tayo, pagka nagserbisyo, dapat accountable. Kaya nga maganda na nagtuloy itong impeachment. Dahil magkakaroon ng pagkakataon ang ating pangalawang Pangulo na depensahan yung sarili niya. At makita kung ano talaga. Boss, mga boss, mga kabataan yung mga ralista sa kabila, mga boss, oh. Ayun, oh, kita nyo naman mga boss, oh, mga bata. Kitang-kita nyo naman mga boss, di ba?
Ito yung realista ho na mga makaliwa. Nakita nyo naman, no? Kayo na umusga mga boss kung alam yung pinaglalaban ho ng mga ito. Kita nyo naman mga kabataan, no? Tragis. Ginamit yung kabataan, no? Mga bata, oh, kitang-kita nyo. Naku, mga wala pang alam to sa mundo. Baka nga nagagatas pa to mga to eh. Tingnan nyo naman mga boss. Diba? Sabi ko nga parang ano pa to eh. Nagdididi pa sa ano to sa biberon eh. Bakit kasi hinahayaan ng mga magulang na inyong mga anak ay sumama din sa ganito na hindi naman alam yung kanilang mga pinaglalaban. Diba? O di, kasi ako, katotohanan lang eh. Wala pang alam to mga to. Kita mo naman mga kabataan, no? Tapos ito yung ipapadala dito sa Senado. Tapos magsasalita na impeach Sara, impeach Sara. Kontrans, walang alam to eh. Tingnan nyo naman mga kabataan, no? Kayo na ang humusga mga boss. Kayo na ang humusga. I-comment nyo dyan sa baba kung anong masasabi nyo. Nangihingi pa nga to ng baon sa kanilang mga nanay eh. Oy, mga nanay, kikita nyo mga anak nyo dito, oh. Pinagagawa nyo, ba't pinapayagan nyo yung mga bata nyo na andi dito ngayon tapos magsasalita ng impeach Sara. Potek, wala pang alam tong mga to. Kita nyo naman mga boss, ano masasabi nyo mga boss? Comment down nga mga boss. Yan yung magsisigaw na impeach Sara, potragis na yan. Ay nako. Mga katukayo mo. Ayaw mo sa mga katukayo mo. Tapos na ako sa kanya. Butik, mga bata po. Mga bata po na. Mga boss, magandang araw. Andito tayo ngayon mga boss sa labas po ng Senate and nandito yung mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ni VP Sara. Pero makikita po natin mga boss, yung mga nasa harap naman po, yung mga naka-white ay mga anti-Sara Duterte naman. Kung pansinin nyo mga boss, bukod sa mga nakamas, karamihan po ay kabataan mga boss. O, tingnan nyo. Karamihan po ng mga nagrarally dito na anti-Sara Duterte ay mga kabataan. Naku, sabi ko nga, wala pa nga yata alam to sa mga nangyayari sa bansa natin. Tamang pudong na lang, yung iba tamang sakit na lang ng mukha. Ako naman mga boss, ano ba masasabi nyo sa mga ganito? Nasaan kaya mga magulang nito, no? Ko mga wala pang alam yan sa nangyayari sa mundo natin. Mga palamunin pa nga ng magulang yan, eh, no? Mga boss, tingnan nyo kasi, oh, tingnan mo. Mga bata, eh. Sabi ko nga sa inyo, mga boss, mga wala pa namang alam sa mundo yan. Diba? Tapos isa, nagmumura pa. Pero wala pa naman, ano yan, palamunin pa ng magulang yan. Tingnan nyo, oh. Ito mga boss, oh. Mga kabataan, yung iba, nagmumura pa. Oo, diba? Sabi ko nga, wala pa naman mga alam yan, mga yan. Ayan, oh, tingnan mo to. Kaya Joseph, wala naman alam. Yung iba, pero karamihan sa kanila mga boss, nakapang face mask. Ito. Ano ba itong mga to? Ako napapatanong din eh. Ay, mga magulang,
Yung mga anak nyo, nagsisigaw na i-impeach daw si Sara. Ano pa mga alam niyan? Mapalamunin pa yan, no? Iba nagpapausok pa dito, mga boss, oh. Mga bata pa to, mga boss. Ano bang mga alam ng mga to, mga boss? Kaya nga, mga boss, ano bang ano nito, alam nito, mga to? Kabataan na po. Tingnan nyo mga boss, mga kabataan mga boss. Ano yung mga sisigaw na impit Sara mga boss, mga kabataan. Ayan no. Ito, tingnan nyo, karamihan sa kanila, nagtatakip lang ng mukha. Ayan mga boss, yan ang mga sitwasyon dito, wala naman. Mga kabataan. Mga pinakain ng tainit, ano yan, ni Trililing.